obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart I will serve you. With all my heart I will love you. With all my heart I will give my all to you. With all my heart I will serve you. With all my heart I will love you. With all my heart I will give my all to you. With all my heart, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart I will serve you. With all my heart I will love you. With all my heart I will give my all to you. With all my heart I will serve you. With all my heart I will love you. With all my heart I will give my all to you. With all my we love you, Jesus. With all my heart I will serve you. With all my heart I will love you. With all my heart I will give my all to you. With all my heart I will serve you. With all my heart I will love you. With all my heart I will give my all to you. We give you the highest With all our hearts, O Lord, we worship you. With all our hearts, we bless you.
With all our hearts we serve you because this is what you deserve. We pray, Father God, that you will continue to empower us today. Speak to us in a very powerful way. We believe that man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. We pray, Father God, that right at this very moment, you will speak to us in a very powerful way. We need your word because your word is a strong foundation, and those who stand on your word becomes unshakable, immovable, powerful. I also pray, Father God, that those who are sick, especially affected by the Omicron variant, we decree for a fast recovery and fast healing for those who are suffering right now. In the name of Jesus, we release the power and the spirit of healing right now. In the name of Jesus Christ, especially those who have no capacity to buy their own medicine, Father God, they're calling at you right now. We are one with them, and we unite with them in the Spirit and in faith. Release the spirit of healing right now over their bodies in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Thank you for the healing. If you're listening to me right now and you are the person that God is talking about, just receive your healing right now, or mga relatives ninyo yan, receive their healing in the name of Jesus. I also pray, Lord God, those who are in need of provision. Father God, you are a generous God. The earth is the Lord's and the fullness thereof. You own everything. Father, I pray right now for the divine provision, release of the divine provision right now in the name of Jesus. May the peace of God, the joy of God, the strength from God, and the victory from God, the breakthrough that comes from God be upon us all today. I also pray, God, Holy Spirit, that you will continue to enlarge the capacity of our spirit as we continue, Father God, to advance the kingdom, your kingdom on earth. I also pray, Father God, that transformation in the lives of your people will happen very, very fast. We thank you, Lord, from the beginning till the end of this study. Speak to us in a very powerful way. And we pray that it is not just our mind, our hearts, but specifically, especially let our spirit receive the now word today. We thank you, we bless you, and we worship you, and we bring back all the glory and honor to you alone, for you alone deserves. In the almighty name of Jesus Christ, our Lord. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong taon na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Every gising is a blessing. Every gising is a thanksgiving. Every gising is celebrating the goodness and the faithfulness of God. Kumusta po kayo? At purihin ang Panginoon at tayo po ay binigyan muli niya ng pagkakataon na makapartake ng kanyang sariwang mensahe mula sa langit. For we believe that man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. And I pray that today, as we continue to study God's word, our spirit will be empowered, our spirit will be established, so that we will become victorious on the battles that we're going to face ahead. Okay, so again, let me remind lahat po ng mga tagapakinig natin ngayon, please be reminded that we should be extra careful, we should be extra watchful, because this variant is very, napakabilis ng kanyang paghawa, yung kanyang pag-mutate, pag-spread. So, if you can do double protection, kung mayroon na kayong mask, mag-face shield pa kayo, mas maganda ho, para lalo tayong protected. Now, a special reminder, kung hindi naman kailangan lumabas, or mayroon naman kayong, isa lang dapat ang lumalabas para hindi na magkakahawaan. So, please observe all safety precautionary measure, mga kapatid. This is for our family, and this is for everybody.
So, tuloy po tayo. Alam ko po ang Panginoon, iniingatan po tayo. Yung iba sa atin nagkasakit, pero we recovered fast. But others, mga doktor pa ho yung iba, they're having a hard time right now. So, yung grace ng Diyos, nakikita ko pa rin na nag-ooperate sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na ho sa kanyang mga lingkod, mga kapatiran sa Panginoon na naglilingkod sa Diyos. Dito makikita natin yung distinction ng Panginoon. Because marami ako nakikita sa social media, no, mga doktor sila mismo, but they're having a hard time. But praise God for us, although we've encountered and experienced yung infection, pero hindi siya ganong ka severe because una, dahil mayroon po tayong divine protection galing sa Panginoon. Pangalawa, mayroon pong divine intervention ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kasi mayroon po tayong ginagawa. We are advancing the kingdom of God on earth. So napakahalaga ho nito na kung saan, kung mayroon mga pagkakataon, things are beyond our control. Always remember that God is in control, and He is not just in control, but He is totally in charge of the events or happenings around us. At muli, magandang umaga sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. This is our Sunday Worship Celebration. At tayo rin po ay live ngayon sa YouTube. At please do share this message so that others will also partake the now word or the fresh word from heaven today. So purihin po ang Panginoon at we are in the continuation of our study entitled First Things First, the Kingdom of God. So I hope and pray na ito makuha natin siguro in the first quarter, tatapusin natin ito. Kasi pag sinasabing the Kingdom of God, malawakang usapan po yan. But again, we are more focused on the priority. What is the right priority of every believer? So dapat ho, malinaw ito. Bilang arangkada ho natin sa 2022, we received the prophetic word. The prophetic word from Dr. Jonathan David says that 2022 is the year to know your territory and you will fear nothing or no one. So this is we will now be identifying our territory, and then sabi ni Pastor Wilbert, 2022 is the year of restoring what the devil had stolen from us, plus the interest. And the Lord also impressed in my heart that 2022 is the year of acceleration. Okay, this is the year of increase and acceleration. Okay, so purihin ang Panginoon, although yung nangyari sa simula ng taon, tayo po'y nagkasakit, pero purihin po ang Panginoon. Because I also received this word, rest and accelerate. So minsan, pagka wala na masyadong pahinga, ay ang Diyos na hong gagawa ng pagpapapahinga sa kanyang lingkod. Pero again, we will not rest, but we will just rest for a while and to accelerate. So get ready because 2022 is a very powerful year to all people who are connected to the move of God, to the people of God who are sincere, committed, and consecrated their lives in the service or in the advancement of God's kingdom on earth. Okay, so let us proceed to our study. So first things first, the kingdom of God. So we discussed last Sunday, that a good and a strong start will lead you to a good and a strong finish. Okay, so dapat ho, tama, mabuti, tama at saka malakas yung ating simula. Because kung paano ka nagsimula, ganun din ang iyong magiging pagtatapos. So, we make sure na arangkada pa lang ho sa unang buwan ng 2022. Dito makikita natin that a good and a strong start will lead you to a good and a strong finish. At makita rin natin, arangkada pala ng 2022 talagang people are having difficulties, people are having different types of, experiencing different types of challenges, especially this Omicron variant. But again, our God is in control. God is the right starting point. If we start with Him, we will surely finish with Him victoriously. So if you want to have a good start, a strong start,
this year, start with God. Because the Bible says He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So if we start with God, then we will finish with God. Surely, finish with God victoriously. According to Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So kung mayroon tayong isa-secure, mga kapatid, this 2022, it is none other than the presence of God and the favor of God. Pakisulat nyo. Two things, the presence of God and the favor of God. Because if God is for us, no one can be against us. Tama nga po naman. Kasi usapan sa 2022, kanino ka bang side? And if you are on the side of God, you are on the side of God, then you are in the winning side. You are on the winning side. Malinaw ho? Kaya nga ho, maganda, in 2022, there will be lots of choices. Okay? Ang buhay ho sa 2022 punong-puno ng pagpili. That is why you need to be careful. Yung palagi kong sinasabi, life is full of choices. What you are now is a product of your choice, because your choice will determine your destiny. Kaya, marami hong mga pagpipilian ngayong 2022. It is very important na tayo po ay well immersed, informed sa salita ng Diyos, so that the moment we make decision, it is influenced by the Word. Because if we are being influenced by the Word of God, then we will always make the right decision. At kahit na ho, yung magiging decision natin ay hindi ho tumpak, because we acknowledge God, we acknowledge the Word of God, then there will be a realignment, readjustment, saka refining, refine-tuning, okay, ng ating mga desisyon. Nagkakaunawan ho tayo sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. So mahalaga yung presensya ng Diyos, mahalaga yung pabor ng Diyos, masecure natin this 2022 in order for us to secure also our victory, to secure also that we will going to finish good and strong this 2022. Philippians 1:6, New Living Translation, version and 7, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished in the day when Christ Jesus returns. Palagi natin tandaan, having a powerful start, first things first this 2021, we should understand that it is not us who chose God, but it was God who chose us. We are chosen by God, handpicked. Malinaw ho. Ano man ang pagsubok sa pamumuhay Kristiyano mo, kapatid, if you are listening to me right now, doesn't matter. Importante, balikan mo yung origin. Balikan mo kung paano mo nakilala ang Diyos. John 15:16, it says, you have not chosen me, but I chose you to bear fruit, so that whatever you ask in my Father, in my name, will be done by my Father. So yung pagiging mananampalataya natin ngayon, doesn't matter kung ano yung nararanasan natin ngayon, doesn't matter kung ano pa yung mararanasan natin bukas o makalawa, o sa mga susunod na taon. Always remember, God will not choose somebody to be ruined or to be defeated. Hindi ang Diyos pipili ng isang tao na sisirain niya lang ang buhay at ipapatalo niya. The fact na pinili ka ng Diyos at pinili ako ng Diyos, isang indikasyon yun na mayroon siyang mahalagang plano, layunin na ipapagawa sa buhay mo at sa buhay ko. And the devil is trying to ruin that destiny. The devil is trying to abort that destiny by sending, problems, emotional issues. Marami yan pinapadala ng kaaway. Bakit? I'll give you a piece of advice, mga kapatid. The more na naging intense ang pagsubok sa buhay mo, the more na dapat kang maging porsigido. Bakit? Because the more na ikaw ay iniistorbo ng demonyo, isa lang ibig sabihin, napakalaking damage ang kaya mong gawin sa kanyang nasasakupan, o naman tawag sa kanyang kaharian, wala akong pakialam. Naunawaan natin? But if you do not receive fresh revelations, what are you going to do?
magpapatianod ka rin sa mga pangyayari at iisipin mo, wala sigurong plano ang Diyos sa akin. No, 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 no. Ang pagiging mananampalataya mo kay Kristo, hindi mo kagagawan. Ang pagiging mananampalataya mo kay Kristo ay desisyon ng Diyos. At ang Diyos, pag nagdesisyon, kailanman hindi siya nagkakamali. Because He's a perfect God. And a perfect God will always do a perfect decision. And that perfect decision will always lead to His perfect plans and purposes. Nagkakaunawan tayo, mga kapatid. So, hindi na mo pinag-uusapan kung anong variant ngayon, anong mangyayari bukas, anong mangyayari sa makalawa, sa susunod na taon. Not counted na yun. What counts is we are chosen by God, period, and the moment nung pinili niya tayo, He started working in us. He who began the good work within you will continue His work until it is finally finished. God is continually working. He's continuously working inside us to finish what He had started. Kaya mahalaga ho, mayroon kang tinutungtungang katotohanan. Hindi yung sitwasyon natin ngayon, hindi yung karamdamang pinagdadaanan natin, hindi yung mga kakulangan, kung ano man, ang pinag-uusapan na dapat tungtungan ng bawat isa sa atin, lalo na sa gitna ng pagbibistay sa atin ng Panginoon, walang iba kundi yung ating calling. Walang iba yung kundi yung pagkapili sa atin ng Diyos. We were chosen by God. Period na. And no matter what will going to happen, we don't care about it. And it is none of our business. Ang dapat lang malaman ng isang mananampalataya, pinili ba siya ng Diyos? The fact na kinilala, tinanggap mo ang Panginoon bilang personal mong Diyos at tagapagligtas, you are chosen. Once you are chosen, period na. It's done. It's a done deal. Tapos na yan. E ano yung mga mangyayari pa? Ano yung mga darating? Mayroon akong kinakaharap ngayon. It is none of your business. Because the one who chose you knows your beginning and He knows your end. Because He's the Alpha, the Omega. He's the beginning and the end. Malinaw na? If you are sick right now, you're listening to me, may sakit ka, at feeling mo parang wala ng pag-asa, you are wrong. Because in God, there is always hope. And the hope that we have in Christ is not a dead hope, but it is a living hope. And He will continue to work it until it is finished on the day when Christ Jesus returns. So patuloy ang Diyos sa gumagawa. Kaya mahalaga, alam natin, pinili ako ng Diyos, gumagawa lang ang Diyos sa buhay ko. Ano man tong kahirapan, katulad ko, na nakaranas ng nakarang linggo, although I'm still recovering right now, but I cannot help myself but to preach the word because it is needed. And the Lord had impressed a powerful message in my heart. Okay? Nung makaranas ho ng ang inyong lingkod kapatid, ng matinding karamdaman, grabe ho. Talagang yung lalamunan mo, parang maraming mga blade na kung ano-ano, masakit masyado. Parang kung ano-ano yung mga nandito. But again, you are able, okay, I was able to stand. I was able to fight. I was able to win. Why? Not because I am strong, but because I know where I am standing. I am standing in the promises of God, and I know that the one who promised is a faithful God, is a true God. He is a God who cannot lie. That is why yung recovery ang bilis. Bakit mabilis ang recovery? Because it is not just a simple recovery of the body, but it is accompanied by faith in the promises of God. Nagkaunawan ho tayo? God is a specialist of new beginnings. If your life is not good, or your life is not having a good, good thing or good positive things na nangyayari, don't worry. Because 2022 is the best year to start. Okay? It is the best year to start. God is a specialist of new beginnings. Wala ang problema sa Diyos yan. Okay? Kahit na gaano pa ka negatibo ang buhay ng isang tao, pag ang Diyos ang hinayaan niyang magsimula sa kanyang buhay, specialista ho ang Diyos sa mga panibagong simula.
Maybe some of you are listening to me right now. You do not know where to start. You do not know what we're going to do. Come to God. Sabi ng Panginoon, come to me, those who are labored and heavily laden, and I will give you rest. A simple word, one word, come. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Bakit? He is a specialist of new beginnings. You want a new beginning in your life, come to God. Starting 2022 with God is simply securing the God factor over our lives. So if we start with God, we will walk with God, we are simply securing the God factor. And I asked the Lord, what is God factor? The accurate meaning in the Spirit about God factor. God gave me this meaning, God factor simply means God has a free hand and permission to intervene in all the affairs of your life. So, ibig sabihin, if we start with God, we secure the God factor, which simply means God has a free hand, malaya ang Diyos. God has a permission. Ibig sabihin, bukal sa kalooban natin. May permiso siya na mag-intervene. Ibig sabihin, mamagitan sa lahat ng affairs ng ating buhay. Wala ni isang tao man sa mundo ang pwede magsabi na alam niya na mangyayari mamayang alas 10, mamayang alas 11, mamayang alas 12, mamayang hapon, wala ho. Lahat po tayo mga nilalang, mga tao, nabubuhay po tayo lahat sa uncertainties. But God is good, God is faithful, binigyan niya tayo ngayon, araw na ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Gusto ng Panginoon, hindi tayo mabubuhay sa uncertainties, but we live in a certain life. And a certain life, a secured life, is a life being ruled, being led by God. Malinaw. We do not know what will happen later. We do not know what will happen this afternoon or tomorrow. But we know that we have the God factor. We know that we secure the God factor, which giving God a free hand and a permission to intervene. Hindi natin maiwasan magawa tayo maling desisyon. Pero alam natin, kung yung desisyon natin ay base sa salita ng Diyos, base sa pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, then God will intervene. Napakaganda, di ba? Sino ho ang mamamagitan? Diyos. Sino, anong kakayanan ng Diyos? Anong imposible sa tao, posible sa Kanya? That is why, nagiging pinagpala ang buhay ng isang tao na nagsimula ng kanyang pagkilos at pamumuhay sa Diyos. Without a God factor, 2022 will be a disaster year for people who do not start their lives with God, their year with God. Sabi sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. So nakita natin, stop leaning on your own understanding, because we already have, or we just have a limited understanding. So hindi siya obra, mga kapatid. Kahit gaano ka kahusay, kahit gaano ka talented, lahat ng meron ng tao limitado. At ang good news na gusto ko isubmit sa inyo sa araw na ito, ang Diyos naman ay meron ng limitless wisdom, limitless knowledge, limitless understanding, limitless ways. Everything that comes from God are limitless. Kaya nga sabi, sa lahat ng iyong gagawin, sangguniin mo siya at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. 2022 is a very critical year, fragile, and we need to make right decisions, right actions. And we can only secure our actions that it will not hurt us, it will not ruin our lives by simply acknowledging God, trusting in God with all our hearts. Do not lean on your own understanding in all your ways. Not some, not few, but all your ways. Acknowledge Him, and He shall direct. And He will direct your path. Mahalaga ho ito. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Isa pa ho itong napakagandang pangako ng Panginoon, that even though situations are not in our favor, God is so powerful, God is so capable to turn the table into our favor. This 2022, let's not major on minors. What are the minor things? Things of the world.
I remembered, sinasabi ng Panginoong Jesus sa Aklat ng Mateo, huwag ninyong pagsumakitan or huwag kayong nakatutok lamang, pina-paraphrase ko na lang, huwag ka nakatutok lamang sa mga anong kakainin, anong iinumin, anong susutin, kasi ang mga bagay na ito yung mga kinahuhumalingan ng mga pagano. Pag sinasabi mong pagano, godless people, no God. At ang sabi ng Panginoon, at alam na ng inyong amang nasa langit, na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya alam ba ng Diyos na kailangan natin ng resources? Alam ba ng Diyos na kailangan natin ng pagkain? Alam ba ng Diyos kailangan natin ng inumin? Alam ba ng Diyos na kailangan natin daramtin? Yes. Kaya nga, pasok siya sa verse 23, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Watch me now. This 2022, let's not major on minors. The people of the world, people who do not know God, people who are godless, they major on the minors. What are the minor things? These are the things of the world. That is why kung mapapansin nyo yung mga tao na puro bagay sa lupa at puro mga bagay na pangmundo ang kanilang priority, they have no time for God. They have no time to thank God. They do not know that their lives, their strength, their abilities, their talents, everything that they use to accumulate these nonsense things in the world came from God. And sad to say, there are also believers, people, so-called people of God, also behaving like pagans. Stop that. This 2022, it should be stopped. Else, mag-create ka na naman ng isang panibagong taon ng kabiguan. Rather, let's not major on minors, the things of the world. Rather, let's major on essentials. I want to challenge everyone who's listening to me right now. We are not growing any younger. Tayo po tumatanda. At nawa kasabay ng pagdagdag ng ating edad, sumabay din ang ating pagiging mature. Lalo na ho sa ating relasyon sa Panginoon. What are the essentials? Number one, the things of God. Things in the Spirit. Value more the things in the Spirit and the things of God rather than the things of this world. Pangalawa, living in the will of God. Palagi ko sinasabi, living in the center of God's will is the safest place on earth. Ano pa? Finish the works of God. God created us for a purpose. Mayroong pinapagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad ko, ako'y tagapangaral ng salita ng Diyos. And I will never stop. Kahit na I'm still in my recovery stage, I will not stop preaching the Word of God. Why? Because that is the work that God had given me to do. Others, hindi man kayo ang mga ngaral, pero kayo naman ang gagamitin ng Diyos bilang mga kingdom suppliers para patuloy na mag-advance at patuloy na may pangaral ang salita ng Diyos. So we have different works na gagampanan. Kaya nga, it is very important that you should know what God assigned you to do. Kasi pag hindi nyo alam, ang mangyayari, you can be successful in a wrong assignment. Baka akala mo, puro ka lang trabaho, pero hindi mo nakita yung bahagi mo sa kaharian. Hindi ko po sinasabing masama yung mga trabaho natin sa lupa. Okay ho yan. But do not forget that you have also a job, you have also a work, a ministry in the kingdom. At yun ang dapat maunawaan natin kasi pagharap natin sa Diyos, hindi ng Diyos titingnan ko ilang plake at ilang gaano kakatagal na nabuhay sa isang kumpanya. Ang titingnan ng Diyos, anong nagawa mo para sa Kanya. At dito, maraming mananampalataya, bokya. Because they thought that doing their own thing on earth is a pleasing thing to God. Pagharap po natin sa Diyos, ang hahanapin ng Panginoon, yung Kanyang kalooban sa buhay natin at yung Kanyang layunin, nagawa at nagampanan po ba natin? Ano pa? Dwelling in God's holy presence. These are the things that are essentials. Dwelling in God's holy presence. Bakit? Because in the presence of God, the devil is off limit. In the presence of God, the devil is not welcome. The door in the presence of God is eternally shut.
closed against the enemy. That is why the devil doesn't want you to dwell in the presence of God. Kung mapapasin nyo, pag kayo ay magsisimula ng lumapit sa Panginoon, pag kayo magsisimula na makipagniig sa Diyos, mag-consecrate ang iyong buhay sa Panginoon, napakaraming distraction. Watch me now, because the devil knows that there is a place na alam na ng bawat mananampalataya, lalo na pag pinapangaral ang mga accurate na mga lingkod ng Diyos. Ito ang klase ng mensahe na kinakatakutan ni Satanas na marinig ng maraming mananampalataya. Kaya ang challenge ko sa inyo, i-share nyo ito sa lahat ng kaibigan nyo, kakilala nyo. Doesn't matter kung kilala nila ako hindi, ang mahalaga marinig nila salita ng Diyos. Because the devil doesn't want people to hear this kind of message. Because the moment every believer learn to enter into the presence of God, then the works of the devil in their lives have come to an end. Tapos na. Kaya ang ginagawa ng demonyo, hanggat maaari, gagawa siya ng paraan na huwag makapasok sa presensya ng Diyos ang isang mananampalataya. Kung ano-anong hadlang ang kanyang gagawin. Gagamitin yung mga kahinaan ng kapatid, gagamitin kung ano-ano mga bagay, kung sino mga tao. Why? Because alam niya. Kasi pag natikman ng isang mananampalataya ang presensya ng Diyos, hahanap-hanapin niya ito at kailanman hindi niya ito ipagpapalit. So these are the essential things. What else? What are the essentials? Know who sits on the throne. Dito tayo nagtapos ng nakaraan, di ba? Alamin natin. Mag-focus tayo. Sino ba nakaupo sa trono? Because the one who sits on that throne is the one in charge and in control. At alam natin, ang sabi ng Bible, God reigns forever. Our God is a king. And He sits on the throne and He can never be dethroned. So what does it mean? In spite of these situations, in spite of the chaos that happens in the world and even in our country, do not forget to know who sits on the throne. God is the one who sits on the throne and He reigns forever. So therefore, God is in charge and God is in control. And this very God who is in charge and in control is none other than our Heavenly Father. So therefore, kung ikaw ay nakikinig sa akin ngayon, and you believe that you have been chosen by God, by the King who sits on the throne, so nothing to fear, nothing to worry, and nothing to feel bad. Why? Because pwedeng hindi favorable ang nangyayari sa atin ngayon, pwedeng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating pananaw, pero hindi na ho ang pinag-uusapan kung anong klaseng virus, ilan ang na-infect, anong nangyayari, hindi na yan pinag-uusapan. Katulad kanina, sabi ko, hindi na rin pinag-uusapan kung anong nangyayari sa buhay mo, ang dapat pag-usapan, pinili ka ba? O dahil pinili ka, hallelujah, then, tapos na. Because hindi sila pipili ng isang tao para ipahamak at pahirapan. Pag pinili ka ng Diyos, ibig sabihin may layunin siya sa buhay mo, tiyak, pagpapala ang naghihintay sa iyo. This time, know who sits on the throne. If you know that the one who sits on the throne is none other than God, and this God is our very Father, Heavenly Father, what comes next? Period na. He's in charge. He's in control. Even though the infection of this Omicron ay napakarami, ang ating economy ay ganito na nangyayari, tao lang naman nagsasabing lugmok. Tao lang ang nagsasabi, wala na, magka-crisis. Bilis ang tao mag-decide eh. But for us, we know who sits on the throne. Question for you today and for me. Whose report will you believe? Will you believe the report of men or the report of God? Whose report will you believe? My recommendation is we shall believe the reports of the Lord. His report says we are healed. His report says we are free. His report says we are provided. His report says victory for us. Nakanyo, kaya mahalaga ho yung essential things ang ating tinitingnan at focus sa taon na ito. Mahalaga yun. Hanggat alam natin kung sino nakaupo sa trono at yung nakaupo sa trono kakampi natin, then
the war is over. Pangalawa, know your position in Christ. Romans 8:7, we are more than conquerors in Christ. We are undefeated, immovable, untouchable, unshakable. Hindi tayo conqueror lang, more than conquerors through Him who loved us. Mahalaga yung posisyon, alam natin. Maraming mananampalataya dahil sa sobrang katamaran sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang oras makinig ng salita ng Diyos. And then tinatawag ang sarili ng mananampalataya. Alam niyo ho, napakalaking question mark. Ang isang nagsasabing Kristiyano pero hindi ho nag-aaral ng salita ng Diyos at walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, you better evaluate yung iyong sinasabing pagiging Kristiyano. Because ang tunay na Kristiyano, uhaw gutom sa salita ng Diyos. Uhaw gutom sa presensya ng Diyos. Pag wala kang ganyan, salang ibig sabihin, baka peke. Maganda na ho, diretsahin natin. Kasi marami hong ganito na magkiklaim ng ganyan, pero makikita mo, nagiging stumbling block yung buhay. Dito na your position. Essential to. Alamin mo anong posisyon mo kay Kristo. Ang sabi sa Romans 8:37, we are more than conquerors. Pag sinasabing more than conquerors, undefeated, immovable, untouchable, unshakable. Ano pa? We are sons of the King. Ito maganda eh. Our God is a King. We are sons and daughters of the King. So therefore, if He is a King, we are princes and princesses. You can just imagine. These are positions, these are truths that the devil doesn't want you to know. Pilit na pinapamukha ng demonyo sa mga mananampalataya, lalo na yung mga ignorante at walang alam at mga nagpapabaya sa kanilang relasyon sa Diyos. Pinagmumukha silang pulubi ni Satanas. And sad to say, there are ministers na hindi rin alam itong pinag-uusapan natin. Kaya nga, challenge ko sa inyo, share this. Di ba, linaw, ako na lang ang harap kung magagalit sila. At least, kayo nag-share lang naman. The point here is, if you know who you are, you know your position in Christ, you are more than a conqueror, and then pangalawa, you are a son of a king, son of the king, ano mangyayari? The king will do everything just to protect his sons and daughters. Lalong-lalo na ho, yung kanyang mga anak, kasi lalo niya silang poprotektahan, priority niyang protektahan sila, priority na sila ingatan. Bakit? Because they will be the one to carry His legacy. Lalo na ho sa atin na nag-a-advance ng kingdom ng Panginoon, nangangaral ng accurate na salita ng Diyos. It is very important to know and live according to our position in Christ. Malinaw ho? So, ang anak ng Diyos, ang anak ng hari, well provided, well protected, being taken care of. Not forgotten, not forsaken, but rather being preserved by the King for the legacy transfer. Number 3, live according to the plans and purposes of God over your life. Palagi ko sinasabi, Jeremiah 1:5, Jeremiah 29:11. Bago ka pa ipanganak, bago ka pa umusbong at nabuhay sa mundong ito, may layunin na at plano ang Diyos na nakasama sa buhay mo. Sabi niya kay Jeremiah, before you were born, at the womb of your mother, I know you. I set you apart, and I appointed you to become a prophet to the nations. Nasa tiyan pa lang si Jeremiah, may plano na ang Diyos. Kilala na siya ng Diyos. Siya po ay set apart na ng Panginoon, isinantabi na siya ng Diyos, at in-appoint na siya ng Diyos. I want you to understand. Marami ho sa atin, we create our own plans. Hindi ho tayo masisi kasi ganyan ho ang pagkalika kasi sa atin. Kawangis at kalarawan ng Diyos, ang Diyos ho ay mahilig ho magplano talaga. Pero if you will explore the Word of God, plans and purposes were already created by God, together deposited inside your life. Kaya sinabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and
a future. God already designed your life to be fruitful. Di ba? You did not choose me, but I chose you to bear fruit. What kind of fruit? Fruit that will last, so that whatever you ask in my name will be done to you by my Father. John 15:16. Nakita nyo? May plano na ang Diyos eh. Ang gagawin mo na lang, mabuhay ka, tuklasin mo at mabuhay ka ayon sa plano ng Diyos na inilagay niya at dineposito sa buhay mo. At pag yun ang nilakaran mo at yun ang nilalakaran ko, ano ang mangyayari? We will live a pleasing. Yung sinasabi niya sa John 10:10b, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak at pumatay, subalit ako ay naparito para bigyan ng mga tupa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dito ho, pinakita sa atin ng Panginoon, napakaklaro ho. Isang buhay na ganap, sa English, perfect, at kasiyasiya, joyful. Sa ibang translation, abundant life. These truths are being hidden by the devil using the ignorance and negligence of believers. Kung alam natin lang lahat ito, ang nakaupo sa trono, ang in charge saka in control ay Diyos, wala tayong takot. Ano man mangyari sa libutan. Kung alam natin ang posisyon natin na binigay ni Kristo sa atin, tayo mga higit sa mananagumpay, mga anak ng hari ng Diyos na buhay, walang takot, walang pangamba, maligaya at masaya ang buhay. Lalo na ho, kung alam din natin lahat na mayroon na palang layunin at plano ang Diyos sa buhay natin. Gaya na sinasabi ko nakaraan, hindi ko pinangarap maging pastor. Never sumagi sa kaisipan ko na maging pastor. But when I consecrate my life, surrender my life to God, then God showed me His purpose. Sa biyaya ko ng Diyos, pag ako yung magtrabaho, alam niya ng asawa ko. Talagang buong husay, buong sipag ko. Kaya pala trabaho ko ng trabaho, ginagamit ko yung aking mga purposes, mga layunin ko sa buhay ko, yun ang aking ginagawa. Binuhos ko naman lahat, pero bakit walang nangyari? Only then, nung makilala ko ang Panginoon, isinuko ko ang aking buhay sa Kanya, tinayaan ko siya, then He unfold, binuksan ng Panginoon sa akin, ang layunin niya sa aking buhay, at yun ang aking ginagawa. Totoo, nakakapagod ho maging pastor. Especially ho, yung katawang lupa, pag marami kang ginagawa, dagdagan pa ho ng mga emotional stress, kasi marami kang mga atupaging mga tao na iba-iba. Kung gaano karami kongregasyon mo, ganun din kadami ang magiging stress mo. Hindi ho madali. Pero magtataka ka. Kasi yun ang plano at layunin ng Diyos, magtataka ka. Nakakayanan ng pastor. Nakakapagpatuloy ang pastor. Alam niyo bakit? Because the moment yung plans and purposes of God ang nilalakaran mo at binubuhay mo, hindi lang ikaw ang nagtatrabaho, kundi katuwang at kasama mo ang Diyos sa bawat ministeryo na ginagawa mo. Doon mo lang masasabi ng totoo, I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi pag ikaw ay kinapos na, pag ikaw ay nawalan na ng lakas, ikaw ay nanghina na, then darating ang ayuda. Ayuda ng kalakasan, ayuda ng kagalingan, ayuda ng pagpapala, galing sa Diyos. Para makapagpatuloy ka na gawin ang Kanyang mga plano at layunin para sa buhay mo. At doon mo lang madama ang tamis ng mabuhay. Doon mo lang madama ang tamis na mag-exist bilang tao dito sa lupa. You know, this message is very important. Maybe some of you are listening to me right now, napapagod na ho kayo. Bakit? Because you keep on pushing your own plans and purposes. You keep on pushing your own agenda. Nagbibigay rin ba ng kagalakan? Nagbibigay ng kagalakan. Alam niyo ho, ako po'y kasi 50 anyos lang nung nakaraang December. As I studied life. Ito lang nakikita ko. Magsipag ang tao, magtiyaga, at makukuha niya yung kanyang pangarap, kadalasan ho, in a form of money.
Pag nakuha niya yung money, malaki ang kanyang kinita, ang gagawin lang naman niya, ibibili ito ng pagkain, mag-celebrate, and then kakain ng marami, mauubos yung kanyang kinita, magkatrabaho siya uli. See? Yun lang. I-invest niya ng mga gamit, kung ano-ano, tapos maluluma, excuse me, masisira. Nakita niyo, doing your own plans and purposes will only lead you to a limited, limited ways, limited place, limited peace, limited joy. Naunawaan niyo? But when I discover yung nilakaran ko na yung layunin at plano ng Diyos sa buhay ko, ay talaga nakakapagod. Pero yung sense of fulfillment, ibang klase. Parang there is something inside you na you cannot explain. Although your body is wearing out, your body is really tired, but the spirit inside you is very powerful. That spirit inside you, the faith that is inside you, grabe yung grabe yung passion. At dyan mo lang masasabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Alam niyo, itama ako natin ito, ha? Kasi marami ho nagko-quote niyan, eh. I can do all things through Christ who gives me strength. Pero kung titingnan niyo ho, yung background yan, bago dumating sa verse 13, magsimula kayo sa verse 10. Kinuwento ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, naranasan ko managanap, naranasan ko yung paano makakapusin, naranasan kong kumain, naranasan ko rin hindi makakain, magutom, naranasan ko, ang dami niyang karanasan. At ang lahat ng yun, ang lahat ng karanasan na yun, is aligned doon sa plans and purposes ng Diyos sa kanyang pagkatawag bilang apostol. Kaya pansinin mo, anong kanyang conclusion? Verse 13, and I can do all things through Christ who gives me strength. So to a person who live according to the plans and purposes of God, situations are no longer his basis. Emotions is no longer his basis. Nagkaunawan tayo? Ang basihan ng kanyang existence is none other than the plans and purposes of God. Dahil nalaman niya na, ibinuhay niya na, hindi na siya balat sibuyas ngayon. Hindi na siya tampuhin, hindi na rin siya mabilis ma-offend, hindi na rin siya mabilis na mag-give up. Bakit? Kasi alam na niya eh. At sa oras na he will about to give up, then the Lord will release the grace to govern and the power to prevail. Kaya nakakapagpatuloy siya. Kaya hindi siya nangihina. Tuloy-tuloy lang siya. And this is the key. One of the keys that the devil doesn't want you to know. If you will evaluate yourself today at this very moment, are you really living for the plans and purposes of God for your life? Or are you still living for your own plans and purposes? These two things will create a big difference in your life. Kaya na sinasabi ko sa inyo, alam ng asawa ko yan, talagang hataw ako magtrabaho. Because I want to maximize everything. Pero nagtaka ho ako eh. Grabe naman yung ipinundar ko, grabe naman yung ibinuos kong lakas at karunungan sa trabaho, pero hindi ho siya nag-prosper eh. Only then, nung makita ko, nung makilala ko ang Panginoon, and I surrender my life to Him, I consecrated my life to Him, then He showed me, this is what I want you to do. Then praise the Lord. Dahil lumalaman ko, nilakaran ko, hindi madali. Pero ang kagandahan, dahil yun ang plano at layunin niya sa buhay ko, nung nilakaran ko, maraming challenges. Pero yung mga challenges, unlike nung sarili kong plano, sarili kong layunin, ang mga challenges malapader. Na kailangan mong akyatin at mahihirapan ka. Pero nung nilakaran ko na yung plans and purposes of God, watch me now, eyes on me please. Kung noon sa sarili kong plano at layunin, malapader ang mga hindrances, this time, nung nilakaran ko layunin at plano ng Diyos sa buhay ko,
ang mga hindrances ay parang mga hagdanan palapit doon sa aking destiny. There's a big difference. Are you living for the plans and purposes of God? Or are you living for your own plans and purposes? Napakalaking diferensya yan, mga kapatid. Naunawaan po natin? Kaya nga ho, napakahalaga, inyo pong italaga yung inyong tenga, yung inyong oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, katulad nito. Because this will really help you. And then don't just let yourself alone na makarinig. I-share nyo rin sa iba. And that's the time that Apostle Paul mentioned, I can do all things through Christ. Kung titingnan nyo, nasabi niya yun dahil ang ginagawa niya ay ang plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay bilang apostol sa mga hintil. Number 4, access the grace of God in the life of your grace carrier. Mahalaga ho, essential, na ma-access natin ang grasya ng Diyos. Okay? Sa buhay ng tao na dinipositohan niya ng kanyang grasya. It is very important to. It is a wrong practice na palaging sinasabi ng marami, ay ako, basta ako'y diretso ako sa Diyos. Ang aking pastol ay ang Panginoong Jesus. Kung ating mga pong tingnan at himayin ngayong umagang ito, is the Lord Jesus Christ really your shepherd? Magandang itanong yan sa sarili natin. Si merong ibang malalakas ang loob magsabi, sa akin ang aking pastol ang Panginoong Jesus. Ipangunawa ko sa inyo, ano ba ibig sabihin ng pastol? Pag sinasabing pastol, the overseer of your soul. Pag sinasabing pastol, the one leading you. Kung titingnan niyo yung literal na tupa at saka pastor, saan ang pastor pumupunta, nandun ang tupa, sumusunod. Ang tupa, pag siya ho ay tatayo lamang kung yung kanyang pastor ay tatayo na rin. Pag ang kanyang pastor ay upo din sila. So, ibig sabihin, pag sinasabi mong ang Panginoong Jesus, ang iyong pastol, lahat dapat ng kanyang salita at sinasabi, sinusunod mo. Ngayon, kung hindi mo yun nasunod, ikaw mismo alam mo sa sarili mo that you are not following the Lord Jesus Christ accurately 100%, then you are lying. And sad to say, marami mga nagsasabi ng ganyan, but in reality, they do not acted like a sheep, but rather they acted like goats to the Lord Jesus Christ. Why? At saka ang shepherding, para lang for your information, it is a hands-on job. Paano kayo ng Panginoong Kristo magkaroon ng shepherding? Isa, nandun siya sa langit, sa kanan ng Ama nakaupo. Ikaw nandito ka sa lupa. But because the Lord Jesus Christ is the chief shepherd, gusto niyang pagpastulan at pangunahan ng buhay mo. Psalm 77 verse 20 is a very concrete, clear revelation of the Bible. How the Lord shepherd His people. Sabi sa 77:20 ng Psalms, You led your people like a flock of sheep on the road, with Moses and Aaron as their shepherds. Opo, ang nanguna sa Israel ay walang iba kundi ang Diyos. Pero pinangunahan niya ang kanyang bayang Israel gamit si Moises at si Aaron bilang kanilang mga pastol. So if you want the Lord Jesus Christ to shepherd you, then receive this revelation. He will shepherd you through a human shepherd. Kung sa church, ito'y walang iba kundi ang pastor sa iglesia na kinabibilangan mo. Ulitin ko, kung medyo may nahina yung tenga mo, ulitin natin. Kung sa church setting, yung pastor na inilagay ng Diyos dyan, tinawag ng Diyos dyan na magpastor,
Yan ang nagsisilbing kamay ng Diyos para sa buhay mo, para hubugin ang buhay mo, tapyasin yung mga inaccuracies mo, at dalhin ka sa isang pamumuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Gagawa niyan yung tao na nagsisilbing kamay ng Diyos. Kung sa church, pastor mo. Mayaman ka man sa kanya, matalino ka man sa tingin mo, kung nagtatali-talinuhan ka, depende sa'yo yan. Ang mahalaga, naintindihan mo ngayon, narinig mo, na yung grasya ng Diyos na kailangan mo para magtagumpay ka sa buhay mo, nakadeposito na sa buhay ng pastor na kinabibilangan mo. Kung ikaw ay miyembro ng church, kung nandun ka sa kabilang ka sa isang church. Ngayon, kung kabilang ka sa isang church, hindi mo kinikilala yung pastor na nagpapastor sa church na yan, bilang grace carrier mo, isa lang ang ibig sabihin yan. Naintindihan mo? Isa lang ibig sabihin yan. Nireject mo yung nagbigay sa kanya sa'yo. Hindi siyang nire-reject mo. Ang nireject mo yung Diyos na nagpadala sa'yo sa kanya sa buhay mo. At yun ang pinakamalaking dilubyo na mangyayari sa buhay ng mga taong pasaway at hindi kinikilala yung authority na binigay sa kanila ng Diyos. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, we cannot afford to play the hit and miss this 2022. 2022 is the year of being precise and accurate. Bawat katotohanan na ating babanggitin, it should be biblical and accurate. Psalm 77 verse 20 is a very accurate biblical reference that God will only shepherd a person through a human shepherd. Ephesians 3:2, for you have heard the administration of God's grace that was given to me for you. It is very clear. Ang grasya ng Diyos, hindi mo na kailangan akyatin sa langit, hindi mo kailangan sisirin sa dagat. Ito'y dineposito at inilagay ng Diyos. Your pastor serves as a depository of God's grace for you to access in order for you to do what God wants you to do and to become what God wants you to be. Alam niyo mga kapatid, itong truth na ito, matagal lang nababanggit, pero marami pa rin ang mga mas pinili na magbibingi-bingihan, magtitigas-tigasan. One day you will pay the price. At kung baka magsisisi ka sa sabihin mo, dapat pala ginawa ko na noon, baka bukas o mamaya ay huli na para sa iyo. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Okay? What are the essentials? The kingdom of God, the government of God. Mahalaga yan. Ano pa? Seek first the rulership of God over our lives. Kung mayroon mang gagawin sa 2022, paghariin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pa? Seek first His righteousness. Yung kanyang katuwiran. Ano pa? Live as accurate citizens of the kingdom. The Lord doesn't raise up Christians. He's raising up citizens. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians 3:20, our citizenship belongs to heaven. Ibig sabihin kung ano man ang nangyayari sa libutan, this is not our home. This is not our economy doesn't lie here on earth. Our economy lies in heaven. Our economy is in heaven. And the economy of heaven never runs out of supply. The economy of heaven, in the vocabulary of the economy of heaven, there is no such thing as crisis. In the vocabulary of heaven, there is only one thing. With regards to economy, there is only abundance, overflow. Kaya nga itong mga essentials na ito, kung kailan naman mga essentials ang binabanggit ko, ito yung madalas hindi inaatupag ng maraming mananampalataya. Ang inaatupag yung mga pansamantalang bagay, trying to please themselves, their flesh. Tapatin ko kayo sabi ng Bible sa Romans 8,
ang sino man nabubuhay sa laman ay aani ng kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy ay dalawa, kamatayang pisikal, maging kamatayang spiritual, yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Subalit ang nabubuhay sa Espiritu, lumalakad sa gabay ng Espiritu, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kagalakan habang siya'y nandito sa lupa. Let us be accurate citizens of the kingdom. Citizens they represent their country in a country. Watch me now. The reason why the Lord Jesus Christ chose us to become sons and daughters of the living God is for us to represent Him on earth. Kaya nga sabi niya, you are the light and salt of the world. We are the ambassadors for Christ on earth. Ibig sabihin, the original plan of God, para lang maintindihan nyo, is to extend and establish His kingdom in heaven to earth. He wants earth to become an extension of His kingdom. Watch me now. At ang gagamitin niya para ma-extend, gagawing extension ang earth para maging katulad ng langit ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. At inasaan niya ang kanyang mga anak i-represent accurately ang langit. Bakit? So that once na nag-behave tayo bilang mga anak ng Diyos na mga accurate citizens of heaven, ma-influence natin yung ating barangay, yung ating syudad, yung ating buong bansa, kung saan ka naroon, ang iyong kinalalagyan, ito ay nagde-demonstrate ng makalangit na pamumuhay. Nagkaunawan tayo. So that, pagbaba ng Diyos mula sa langit, ang trabaho natin bilang mga mananampalataya or mga citizens of the kingdom is to influence the culture, influence the lives of people to live like us. Ito ho ang layunin kung bakit tayo pinili ng Diyos. The problem is kung mismo mga citizen, hindi rin alam ang kanilang layunin. Naunawaan nyo, kaya pansinin yung pinag-aralan natin kanina, pag hindi alam ang kanilang layunin, citizen sila sa kingdom, pero living as earthly people. Doon nagkaroon ng palya. Doon pumalya ang marami. Because yung lack of understanding, lack of knowledge, sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Pag sinasabing perish, ibig sabihin, nagiging dysfunctional ang kanyang pagiging mananampalataya. Because hindi siya nag-function ayon sa pagkatawag at plano sa kanya ng Panginoon. I hope na itong mga pag-aaral na ito nagbigay ng pagbubukas ng iyong kaisipan. Live as accurate citizens of the kingdom. Kung saan ang bahay mo located, saan ka naroon, ano ang trabaho mo, influence people to live like you in the kingdom of God. Influence people na paghariin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yan ang trabaho kung bakit tayo ho ay tinawag at pinili ng Panginoon. Hindi para magpa-cute, hindi para magpakita na umasenso tayo at yumaman. No, it's not that. We are preparing the earth for the coming of the King. Para maintindihan nyo, nung sinako po tayo ng mga Espanyol, ang pinadala ho nilang ambasador ay walang ibang kundi si Ferdinand Magellan. Pansin nyo? Pansinin nyo tayo mga Pilipino. Hindi maalis-alis sa atin yung impluensya ng mga Espanyol. Kaya tawag natin, pa nagbilang nga tayo, sa atin, 1, 2, 3, ganun eh. Pero mayroon tayong 1, 2, 3, 4, la mesa. Oh. Di ba? Mayroon tayong mga may mga termino pa rin tayo nagagamit. Bakit? That's the influence na meron. Bakit? So that one day, when the King of Spain will visit the Philippines, hindi niya ma-feel
na nasa ibang lugar siya. Bakit? Because na-set up na ng kanyang mga ambassadors na yung Pilipinas ay extension ng Espanya. Kaya pagbaba ng hari, makikita niya yung mga tao, ugali, Espanyol, kinakain, pagkain ng Espanyol, ano pa, yung kanilang ginagawa, yung kanilang kaisipang Espanyol. Kaya pagbaba ng hari, hindi niya mamamalayan. At hindi niya mamamalayan yung difference. Parang feeling niya, nandun pa rin siya sa Spain, although nandito siya sa Pilipinas. Do you understand this now? Now, let us relate it dito sa ating pag-aaral sa spiritual. Kung saan ka naroon, because you acted, you live as an accurate citizen of heaven, so you represent heaven and the King of heaven accurately through your life. What happened? Kung sa bahay niyo muna, sa bawat pamilya mo ng mananampalataya, kung sa bahay ninyo, walang karebeldehan, walang mga inaccurate na mga buhay, kaisipan, you represent heaven. You become a citizen, you become, your whole family become citizens of the kingdom of heaven. Ang bahay mo, pag bumaba ang presensya ng Diyos, hindi ng Diyos maramdaman na nasa bahay mo siya, kundi ang pakiramdam niya nasa langit pa rin siya. That is the purpose. Yan ang mga accurate kingdom citizens. Nasa trabaho ka, dahil ikaw ay accurate kingdom citizens, yung trabaho mo, ikaw ang nagiging influencer. You become an agent of change from heaven. Kaya magugulat yung mga kasamahan mo, nagbabago yung buhay, nagbabago yung atmosphere dahil sa iyo. Ang problema, dahil hindi nga alam ito mga essentials na to, sa halip na mabuhay sa mga i-major yung mga essentials, ang ginagawa, mini-major yung minor, kasabay na ngayon. Sa halip na dadalhin sila papasok sa kaharian ng Diyos, ang nangyayari, yung Kristiyano na mangmang at walang alam, yun ang nadala ngayon palabas, mula sa kaharian, nilabas papunta sa kamunduan. And whether you like it or not, ipikit mo man ang mata mo o idilat mo ng malaki, nangyayari ho ito. Bakit? My people perish because of lack of knowledge. Hindi alam ang katotohanan, sa halip na mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, nabubuhay ng isang buhay na nabubulok at walang nagiging hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang target natin is to become an accurate citizens of heaven so that kung ibig at naisin ng Diyos na bumaba, kaya nga ho, mapansin nyo, sa ating mga worship celebration, pag tama ho ang buhay ng karamihan sa atin, at tama yung pag-welcome natin sa Diyos, bumababa ang presensya ng Diyos. Kasi bababa lang ang presensya ng Diyos pag nakahanda ang atmosphere sa Espiritu na katulad na ito sa kanyang trono at kaharian sa langit. Kaya siya bababa kasi ang kanyang pakiramdam, kahit nandito siya sa lupa, ang pakiramdam niya, yung atmosphere na na-create ng mga worshipers, ang atmosphere na na-create ng mga sons and daughters of the kingdom, ng mga citizens of the kingdom, is the same atmosphere that He has in heaven. Kaya kung mapapansin niyo yung prayer ng Panginoon, Our Father who art in heaven, the Lord's Prayer, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Gusto ng Diyos gawing extension ang lupa, ang mundo ng kanyang kaharian doon sa langit. He wants earth to be an extension of heaven. But for that thing to happen, we should understand and raise kingdom citizens na alam ang protocol ng langit, alam ang kultura ng langit, alam ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay, at ihanda ang bawat lugar na kanilang kinabibilangan sa pagbaba ng hari. At pagbaba ng hari, hindi niya maramdaman na siya'y nasa lupa dahil ang na-create na atmosphere ng mga kingdom citizens at ng kanyang mga anak ay atmosphere na kaparehas sa langit na kanyang pinanggalingan. Napakaganda pa hong pag-aralan ito. At nawa sa inyong kanya-kanyang tahanan
ay na-create ninyong atmosphere of heaven so that God, pag nakita ng Panginoon that the atmosphere that you carry is the same atmosphere that He possesses in heaven, then God will come to your home, come to your family anytime, anywhere. And expect this. If the devil comes to steal, to kill, and to destroy, when God comes, He will come and bring indestructible life, a blessed life, a abundant life, and a life that is pleasing before God. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo at pagpalain kayong lahat ng Panginoon, and may our lives carry the accurate pattern of heaven so that wherever we go, we will become a salt and light, and we will influence the place to prepare it for the coming and for the dwelling of the King of heaven. Father, I thank you and I bless you for being so good to us. Thank you po sa lahat ng mga kapahayagan na yung pinagkaloob sa amin. Tunay nga po kami humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, at kung ano man po yung aming mga kapabayaan, we major on minors rather than majoring on essentials. I pray that the message today will open the hearts, the minds, and most especially the spirits of your people, so that we will conduct our lives powerfully, pleasing, and giving glory and honor to our King. We thank you and we bless you. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ our Lord. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Your table will never run out of food. There will always be food at your table, and the works of your hands will be blessed by the Lord. God bless you all. In Jesus' name, Amen. Shalom!